May mga agarang balita mula sa Washington. Ang Estados Unidos ng Amerika ay naghahanda ng malawakang pagtanggal ng mga parusa. At kung akala mo laban ito sa Rusya, hindi naman. Sinabi ni kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos Scott Bessent na posible nang alisin ngayong linggo ang dagdag na parusa ng Amerika sa Venezuela para mapadali ang bentahan ng langis. At gayon din na makikipagkita siya sa mga pinuno ng pandaigdigang pondo ng pananalapi at pandaigdigang bangko upang talakayin ang muling pagbabalik ng kooperasyon sa Venezuela. Pinaaalala ko na lampas 20 taon nang hindi nakikipagtrabaho sa Venezuela ang mga organisasyong ito. Tunay na nais ng Estados Unidos na agad mailagay ang Venezuela sa landas ng kaunlaran. Nagkaroon ng problema dito dahil hindi pa naniniwala ang mga Amerikanong mamumuhunan sa kaunlaran ng Venezuela. Hindi pa nagmamadaling mag-invest ng bilyong dolyar sa langis at gas ang malalaking kumpanya ng langis sa United States kahit nakipagkita na kay Donald Trump. Maaaring seryosong maapektuhan nito ang mga plano ni Donald Trump. Ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ng sabay-sabay ang mahirap na paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin inilalathala agad ang mga natatanggap naming balita. Inanunsyo ni United States Treasury Secretary Scott Bessent ang pagtanggal ng karamihan sa mga parusa laban sa Venezuela. Ayon sa kanya, halos 5 bilyong dolyar ng United States mula sa naka-freeze na espesyal na karapatan sa paghiram ng International Monetary Fund ng Venezuela ay maaaring gamitin para sa muling pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Sa madaling salita, ang perang ito ay ipapasok agad sa ekonomiya ng Venezuela. Inaalis din ng Estados Unidos ang parusa sa pagbebenta ng langis ng Venezuela. Pinag-aaralan ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang mga pagbabagong magpapabalik sa bansa ng kita mula sa bentang langis na nakaimbak sa mga barko, pabalik sa Venezuela. Sinabi ni Scott Bessent na ang pangunahing layunin ngayon ay maibenta ang langis ng Venezuela na nakuha na malamang ay karamihan ay nakalagay na sa mga tanker. Dapat tiyakin na ang kita mula sa bentahan ay mapupunta sa mamamayang Venezuelan, hindi sa natitirang bahagi ng rehimen ni Maduro sa Caracas. Para dito, kukunin ng Estados Unidos ang pera sa kanilang pamamahala at sila mismo ang magtutukoy kung saang partikular na sektor ng ekonomiya ito ilalaan. At ngayon, inihayag ni Bessent na aalisin na ang mga parusa ngayong linggo. Ayon sa Reuters, bahagi ito ng pagsisikap ng administrasyon ni Trump na patatagin ang sitwasyon sa Venezuela at hikayatin ang pagbabalik ng mga Amerikanong kumpanya sa pagmimina ng langis doon. Isang linggo matapos sakupin ng mga puwersang Amerikano at Venezuelan si Nicolas Maduro, ang leader ng Venezuela, sa Caracas at dalhin siya sa New York upang sampahan ng kaso ng kalakalan ng droga. Paalala ko rin na ipinagbawal ng parusa ng Estados Unidos sa mga internasyonal na bangko at iba pang nagpapautang ang makipag-ugnayan sa gobyerno ng Venezuela ng walang lisensya. Tinawag ng mga institusyong ito na hadlang ito sa komplikadong restrukturisasyon ng utang na nagkakahalaga ng 150 bilyong dolyar na itinuturing na isang mahalagang salik para sa pagbabalik ng pribadong kapital sa Venezuela. Ngayon, kailangan pang ayusin ang utang ng Venezuela. Noong Biyernes ng gabi, nilagdaan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang isang kautusan na nagbabawal sa mga korte o nagpapautang na kumpiskahin ang kita mula sa langis ng Venezuela na nakaimbak sa mga account ng Treasury ng Estados Unidos. Sinabi niya na kailangang protektahan ang pondo para matulungan ang Venezuela sa kapayapaan, kasaganaan at katatagan. Ito ang mahalagang punto at dito ako magtatagal sandali. Ang punto rito ay ang rehimen ni Nicolas Maduro ay hindi lang may utang sa mga nagpapautang gaya ng International Monetary Fund o World Bank. Ang rehimen ni Maduro ay may utang ng 10 bilyong dolyar bilang kompensasyon sa mga kumpanyang langis na minsang namuhunan sa pagkuha ng langis sa Venezuela. Pagkatapos, nasyonalisa ng rehimen ang lahat ng infrastruktura ng langis at nangakong magbabayad ng kompensasyon, ngunit hindi ito natupad. Sa korte sa Amerika pa lang ay may nakabinbing sama-samang demanda na higit sa 20 bilyong dolyar ang hinihinging kompensasyon. At biglang inagaw ni Trump mula sa Venezuela ang hanggang 50 milyong bariles ng langis at balak niya itong ibenta.
Ang pera mula sa pagbebenta ng langis na ito ay dapat munang pumasok sa mga account sa Amerika at mula roon ay ililipat papuntang Venezuela. Ganito raw sa Washington, mas ligtas. Pero ang problema ay kung papasok na sa United States accounts ang perang galing sa langis ng Venezuela. Maaaring agad na utusan ng Amerikanong hukuman na kumpiskahin ang perang ito para sa mga nagpapautang, para sa mga kumpanya ng langis, para sa mga nag-invest noon sa Venezuela at naghihintay ng kompensasyon. Maaaring sabihin ng hukuman, pakinggan ninyo, may pumasok na pera, kukumpiskahin at ireremita agad namin ito. Sa ganitong paraan, patas ito. Pero nagdeklara na si Trump ng state of emergency sa enerhiya at ipinagbawal niyang galawin ang perang ito. Heto ang bentahan ng langis ng Venezuela. Parang sinasabi nila, ayusin muna natin ang Venezuela, tapos makikinabang tayo hindi lang sa pera o utang, kundi pati sa kita. Ibig sabihin, may pahiwatig na huwag munang galawin habang inaayos pa, pero sa huli ay mababawi rin nila ang kanila. Pero hindi doon tumitigil ang Washington. Si Scott Bessent, na may kontrol sa pangunahing bahagi ng shares ng United States sa International Monetary Fund at World Bank, ay nagsabi na lumapit na sa kanya ang dalawang organisasyong ito. Tungkol ito sa Venezuela. Ayon sa pinununo ng kagawaran ng pananalapi ng United States, handa ang Treasury na i-convert ang special drawing rights ng Venezuela sa International Monetary Fund papuntang dolyar para magamit sa pagpapanumbalik ng bansa. Sa kasalukuyan, ang Venezuela ay may humigit kumulang 5 bilyong special drawing rights, ngunit sa ngayon ay wala silang access dito. Naka-freeze ito at hinihiling ni Bessent na i-unfreeze ang pera sa ilalim ng garantiya ng Estados Unidos. Ipaliwanag ko ulit ng kaunti. Noong nakaraang taon, pumayag ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos na suportahan ang swap line para sa Argentina na nagkakahalaga ng 20 bilyong dolyar na bahagyang ginamit ang special drawing rights ng bansang ito sa Timog Amerika upang patatagin ang PESO at suportahan ang partido ni Pangulong Javier Milei ng Argentina sa halalan sa parlamento. Sa totoo, nagtagumpay sila. Nanalo si Milei at naging maayos lahat. Gumana ba ang scheme? Ngayon, parang gustong gawin din ito ni Bessent sa Venezuela. Paalala lang, ang International Monetary Fund ay hindi nakikipag-ugnayan sa Venezuela ng mahigit 2 dekada na. Ang huling opisyal na pagsusuri ng ekonomiya ng Venezuela na ginawa ng International Monetary Fund ay natapos noong 2004 mula noon ay hindi na talaga nakialam doon ang International Monetary Fund. Binayaran ng Venezuela ang huling utang nito sa World Bank noong 2007 nang ang naunang pangulo ni Maduro, ang yumaong Hugo Chavez, ay nagsabi na hindi na kailangang humingi ng pondo sa Washington ang Venezuela, ayon sa kanya. Doon niya nasyonalisa, kaya maraming kumpanya at doon nagsimula ang lahat. Sa parehong panahon, sinabi ng World Bank na nasa maagang yugto pa lamang sila ng pag-aaral kung paano sila makakatulong sa Venezuela. Sinabi nilang mabilis nagbigay ng tulong ang bangko sa Afghanistan, Syria at agad na sumuporta sa sektor ng Gaza at Ukraine matapos ang pagbabago ng rehimen. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ayon kay Bessent, sa tingin niya ay mabilis babalik ang maliliit na pribadong kumpanya sa sektor ng langis ng Venezuela. Sa kabila ng pag-aatubili na ipinapakita ng ilang malalaking kumpanya ng langis, kabilang ang ExxonMobil, na ang mga ari-arian sa Venezuela ay 2 beses ng nasyonalisa. At ngayon, natatakot na silang bumalik doon. CP, sa tingin ko, ito ay magiging isang tipikal na sitwasyon kung saan ang mga pribadong kumpanya ay makakakilos ng mabilis at agad na makakapasok sa merkado. Hindi nila pinag-usapan ang tungkol sa pagpopondo. Matagal nang naroon ang kumpanyang Chevron sa merkado at magpapatuloy pa rin silang naroon. Kaya naniniwala ako na lalo pang lalakas ang kanilang dedikasyon dito. Pero dito nagkakaroon ng problema dahil si Bessent, syempre, ay nagsasalita ng may kumpiyansa tungkol dito. Kamakailan, tinipon ni Donald Trump sa White House ang mga pinuno ng pinakamalalaking kumpanya ng langis sa Amerika para hikayatin silang mag-invest sa Venezuela. Sinabi rin ni Trump na nais niyang makakuha ng 100 bilyong pamumuhunan sa langis ng Venezuela mula sa mga kumpanyang Amerikano. Matapos ang mga pag-uusap, sinabi ng ExxonMobil, pinakamalaking kumpanya ng langis at gas sa Amerika, na hindi nila nakikitang kaakit-akit ang Venezuela para sa pamumuhunan hanggat hindi nagbabago ang kondisyon para sa negosyong Amerikano roon. Ngayon, narito ang CP mula sa Chief Executive Officer ng korporasyon, Darren Woods. 2 beses nang kinuha ang aming asset sa Venezuela, kaya kailangan ng malaking pagbabago bago kami bumalik doon sa ikatlong beses.
Ang mga reforma ay magagawa lang sa kasalukuyang administrasyon ng Estados Unidos na katuwang ang pamahalaan ng Venezuela. Kaya naman malalaki ang mga plano ng mga Amerikano para sa Venezuela. At gaya ng nakikita natin, talagang mabilis nilang sinusubukang buhayin muli ang ekonomiya. Para na rin kumita sila mula rito sa bandang huli. Dito ko muna tatapusin mga kaibigan. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng kahit anong donasyon, sa pamamagitan ng mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o gamit ang QR code na nasa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.